Pakikita ko sa iyo ang mga text messages mamaya para sabihin ko lang sa iyo na totoo sinasabi. Pwede bang ilaban nyo kami na next year wag muna kami magbayad ng buwis? Sapagkat ito palang kinapupuntahan. What do you think I should tell them? Can you help me provide an answer to these people? Mr. BIR, kung nandiyan ka pa po, can you help me tell them kung anong dapat kong sabihin sa kanila? Their observation is valid. Pero po nila ito eh. Ganito po ang kinapupuntahan eh. What will I tell them? Yes, ma'am. Gusto mo sumagot? Tama po kayo, Your Honor. No, I'm asking you to help me. Yes po. What will I tell them? Ito pa po yung sinasabi ng iba. Bakit po ngayon lang nalaman? Mabuti po ang presidente nalaman niya after 3 years. Ganito na po palang nangyayari. 545 billion pesos. Ang namuni lang about 15 contractors. There are about 19,333 contractors as of August 29, 2025. Mr. Pickup, tama? Yes, Your Honor. 15 lang. Representing 18% of the pie. Yung 15 yun, 0.07%. Sabi nga nung nagtatanong sa akin, ay ano pong ginagawa ng mga taong dapat nagbantay po sa kaban ng bayan? Nandiyan po ang ombudsman, nandiyan po yung DOJ, nandiyan po ang NBI, nandiyan ang CIDG. Eh bakit po ayaw nilang tulungan na presidente? Mabuti po pala siya, nalaman niya. Paano po yung mga taong kinakasangkapan na ng opisina niya, nakatakot-takot na intelligence funds ang binibigay sa kanila, confidential funds, para sa ganun bantayan lang ang pera ng bayan? Katulad halimbawa po, ang pulis. Ang pulis po alam niyo sa batas nila ngayon, hindi lamang public order but also public safety ang nakalagay. They're bound to serve public safety. Ano po ibig sabihin nun? Sa tingin ko po, dapat i-report nila yung open drainage. Kasi maaaring madisgrasya yung naglalakad in open drainage. O kaya busted yung street lights. Medyo maraming kriminal na doon. O kaya clog yung... Eh, paano ba yung flood control? Diba dapat maraming magbabantayan dito? Bakit po kanya hindi na po nagbabantay? Mabuti na lang nalaman ng presidente kahit nahuli na. Pero nalaman pa din natin. Anong ginagawa ng mga tao? What am I supposed to tell them? Anong sasabihin ko sa kanila? Alam mo, gusto ko sabihin sa kanila, mga kababayan, alam po pong malungkot kayo. Alam po pong nagdaramdam kayo. Masakit po ang loob nyo. Ngunit sana po ay wag na hindi po kayo magbayad. Tuloy pa rin po ninyo. Pagtulong-tulungan po natin ito. Kasi po marami rin, lalo po tayong lulubog. Hindi lamang po flood control ang pinagpupuntahan ng nyo eh. Pati protection natin, pati si PhilHealth, pati po sa education, lahat po eh. Sana masabi ko lahat, sana maniwala sila, sana hindi sila magalit sa akin, sana tanggapin nila ang sasabihin ko sa kanila. Pero kayo po dapat eh. Kayong nahaharap dito eh. You have anything to say? You said, Cathy. Your Honor, tama po lahat ng sinabi niyo. Wala po akong masasabi. Kahit ano, wala kang gusto sabihin. Yung pong PCMA kasi... Kasi ang gusto ko sana, tingnan mo na lang ha. Kasi wala yung DBM eh. I-reserve ko na lang sana yung tanong ko eh. Bakit po yung... Meron po bang DBM dito? Yun pong DBM, magsasuggest po ng ceiling ng NEP sa DPWH. Tama po. Mr. Chair, Yusek Toledo of the Department of Budget and Management. So the process po ng ating pagbigay po ng ceiling, we have two-tier budgeting approach. Para dun sa tier 1 na si Sir, ang tinatanong ko lang po, ang DBM ang nagbibigay ng ceiling sa DPWH. Yes, Mr. Chair. So, halimbawa po, dito kasi nagsisimula ang lahat ng 2022 flood control projects, GAA versus NEP. Included in the NEP, 2023 po ito ha. Yes, check your records. 2,718 projects and total 139.4 billion. Yun pong hindi nasama sa NEP, 1,347, 69.509, 69.5 billion.
Bakit po nagkakaganon? Bakit ang lalaki po ng... So grand total, 208.9 billion. Eh samantalang nilagay nyo lang, 139. 2023, ang net po ninyo, 154.4 billion. Ang naging total, 280.6 billion. Ang wala sa NEP, 126 billion. O kung isasama pa natin ang program, 25.2 billion. Bakit po kayo pumapayag sa ganun? O 2024, bilisan na lang natin. NEP, 170 billion. Wala sa NEP, 178 billion. So naging total, 349 billion. Hindi pa kasama yung program pa na 85.7 billion. 2025, NEP, 208.9 billion. Hindi included sa NEP, 137 billion. So tingnan po ninyo, sir, Yes, sir. sa 139 billion worth of flood control projects, in-increase ng Congress by 50%. Kaya ang GAA nagkaroon ng additional 69.5 billion. Pwede nyo bang ibigay sa amin ang breakdown kung ano-anong probinsya ang pinaglagyan ay yung additional na 69.5 billion? Alin-alin yung tatlong pinakamataas na probinsya nang nakakuha ng dagdag na 69.5 billion? Sino po ang nag-receive ng pinakamarami dito sa 69.5 billion? Gaano karami dito ang merong SARO? Ganito po yung gusto namin itanong sa inyo. Yes, sir, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, we'll provide you with the list of the SARO that we have released. As a matter of fact, all the SAROs po that release po ng DBM is already available on the website. But just the same, we'll provide you the list of those SAROs, Mr. Chair. Ito po ang tinatanong namin. Ito po yung ceiling lang ninyo eh. Bakit po biglang lumaki? Minsan doble pa. Sino ang nagmamanipulate nun? Paano nai-increase yung NEP na binigay ninyo? Mr. Chair, as to the changes and amendments of the budget, we would like to inform you that the job of the DBM po will end the term of the preparation of the budget once we submit the NEP. So, hence, the changes and amendments po doon sa NEP lies with the Congress already. Hindi na po namin alam yun, Mr. Chair. So, it's with the Congress already because Hindi po ninyo alam kung sino yung mga lumapit sa Congress para po madagdagan po yung ceiling na binigay nyo. Yun po yung gusto nating malaman eh. Alam po namin yun sapagkat nagtagal din po ako sa Congress eh. Bagamat hindi naman ako kasali doon sa mga sino-sino po yung responsable na lalapit. Halimbawa sa iyo, Yusek, ikaw ang kauna-unahang nakakaalam kapag ka na-approve na yung GAA at ilan yung nadagdag na mga singitan dyan, ikaw ang opisina mo ang kauna-una na sapagkat ikaw ang planning service. Tama o hindi? we know that, Mr. Chair. Yes, tinatanong ko si Yusek. Tama po, pagka po na. Tama, di ba? Pero alam mo din kung sino yung parating mga pumupunta sa opisina mo dito sa mga insertions nito. Dito ako interesado. Your Honor, Mr. Chair, yung pong nangyayari sa budget deliberation hanggang after the NEP, hindi na po kami participant pagka na-defend na namin yung budget up to the plenary. Hindi ganon. Alam ko yung trabaho mo eh. Yusek ka ng planning service. Yan manggagaling lahat yan. Hindi naman ma-operationalize natin ng hindi. Diyan nakakarga lahat eh. Sa opisina mo. Ikaw ang merong responsibility diyan. Kaya alam ko kung sino-sino ang lalapit sa'yo. Your Honor, Mr. Chair, yung National Expenditure Program po, yun po yung manggagaling sa ahensya. Yun pong General Appropriations Act, hindi na po namin alam kung paano po nadagdagan ng DPWH at nabawasan yung ibang naming programa. Ibig mong sabihin, hindi mo alam kung sino ang pumasok sa kung paano napunta yung insertions? Yun po. Paano kung may pakita ko sa'yo na may kinalaman ka? Wala. Hindi not necessary na ikaw ang gumawa. Ibig ko sabihin, na nalalaman mo na nangyayari ito. Posible po, Your Honor, Anong Mr. posible? Hindi mo ba alam na nangyayari ito in your presence? Ikaw kasi ang gagawa eh. Sir, Your Honor, Mr. Chair, in our presence po ng ahensya, hindi na po kami kasama. Pagka ho na-submit na sa bicameral conference committee, yung naaprubahan na, ayun pong House Gov. No, sige, yung sagot mo kasi tatapusin ko lang ito mga kasama ko kasi baka magtagal lang ako, magalit na naman sa akin Senator Pato.